Nagsimula ang movie sa pakikipagbakbakan ng grupo ni Master Z sa mga Marine Elites. Pagkatapos niyang humithit ay binuksan ang pinto upang makalabas sila, saka mabilis na sumugod at pinalipad ang maraming Marine gamit ang kanyang smasher. Pati ang kanyang kanang kamay na si Ain ay ipinamalas din ng husay sa pakikipaglaban. Ang isa pa niyang tauhan na si Beans ay ginamit at kinontrol ang mga halaman upang protektahan ang kanyang katawan. At ginamit din ng mga sanga para tapusin ang mga kalaban, saka sumuntok ng malakas ang kanilang Master Z. Saka nakalaban pa nito ang mga giant ng Navy, ngunit pinasabog niya lang ang isa gamit ang kanyang smasher. At ang isa pa ay pinasabog niya ng mas malakas sa nauna. Saka winasak ni Z ang gate ng Navy base at sa loob ay nakita nila ang mga Dynastones. Ngunit nang kinukuha na ang mga ito ay pinasabog naman sila ni Kizaru. Kaya sinalag ni Z ang isa pang atake nito. Saka siya sumugod sa Admiral ngunit naglaho at napunta sa malayo na tinira siya ng malakas na laser. Natutuwa daw si Kizaru nang muling makita ang sensei niya. Patuloy silang naglaban at muling sinalag ni Zephyr ang laser beam. Mabilis din itong sinuntok ang espada ni Kizaru na sumabog ng malakas. Pero matanda na si Z kaya hinihika. Ngunit nagpatuloy sa pag-atake si Borsellino. At pilit nitong binabawi ang mga nakuha nilang Dynastones, pero may plano dito si Zephyr kaya winasak ang isa nito at ipinang-atake ito sa mukha ni Kizaru na sumabog ng napakalakas sa buong isla. Kaya nag-alala ang mga tauhan nito kay Master Z, ngunit buhay pa si Kizaru at nakita din ng retired admiral na si Kuzan ang pagsabog. Tuwang-tuwa naman ang ating mga bida dahil sa sakura na nanggagaling sa buhok nila Brook at Frankie. Ngunit biglang may naamoy na lason si Chopper, na nagmula pala sa insecticide na ginagamit ni Usopp sa mga halaman. At kalaunan ay nakain naman ni Luffy ang volcanic ash. Napakagulo ng direksyon na tinuturo ng log post. At dahil naiirita si Chopper sa amoy ay niyaya siyang maligo ni Robin na ikinainggit ng dalawang manyak. Kaya nagmakaawa din si Brook na sumali sa paliligo nila. Naisip nila Nami na hindi dapat ipakita sa captain kung saan nakaturo ang compass dahil mapanganib, pero huli na ang lahat dahil nalaman na ito ni Luffy. Dahil dito ay pumayag na rin si Nami na magtungo sa tinuturo ng compass. Sa paglalakbay ay nakita nila ang isang lalaki sa dagat, na agad namang iniligtas ng bida pero nanghine siya dahil sa sandata nito kaya tinulungan ng mga kasama. Saka nalaman ni Nami na gawa sa Sea Prism Stone ang sandata nito, kaya naisip nilang baka mapanganib ang matanda, pero nais pa rin ni Chopper na iligtas ito na pinayagan naman ni Luffy. Nilagyan nga nila ng lunas ang kalagayan ni Z, at nang magising ito ay maayos naman na nagpasalamat kay Chopper. At sinabing meron siyang Vivre card kaya paparating na daw doon ang kanyang crew. Nagtaka si Luffy sa kamay nito, sagot ni Z na naputol ang kanyang tunay na kamay kaya nilagyan siya ng malaking weapon ng Navy. Ngunit nang malaman nitong mga pirata pala sila Luffy ay kaagad nitong sinuntok ang ating bida. Saka muli pa siyang sinuntok ng Smasher, kaya pinagtulungan nila Sanji, Zoro at Luffy si Z, ngunit napakalakas talaga nito. Tapos dumating pa ang mga tauhan nito na sila Ain at Beans na nagpakilalang sila ang Neo Navy sa pamumuno ni Master Z. Sinugod ni Frankie si Beans na gumamit naman ng halaman para pigilan ng cyborg. Samantala pinagtutulungan ng tatlo si Master Z. Inatake ni Ain si Nami, si Robin ay hindi mahuli si Beans dahil sa bilis nito. Tapos sila pa ang nahuli ni Beans ng mga sanga ng halaman. Si Nami ay tinamaan din ni Ain ng powers nitong nakakapag-rewind. Nakatakas naman si Chopper at inatake ang dalaga subalit tinamaan din siya ni Ain. Tapos si Sanji ay napatalsik ni Z at nahuli naman ni Robin si Ain. Saka nakitang naging bata sila Nami at Chopper. Si Robin ay nagamitan din nito ng kapangyarihan. Saka sinabi ni Ain na naibabalik niya ang katawan ng tao ng 12 years hanggang sa hindi na ito mag-exist. At nasuntok naman ng Smasher ni Z si Luffy ng napakalakas, saka tumalsik ang mga kasama at nahuli sila ni Beans. Ngunit nakilala ni Z na ito ay ang apo ni Garp kaya itinapon na lang ang bida. At papalubugin na lang daw ang kanilang barko gamit ang concentrated cannon. Nagsimulang paulanan ng Thousand Sunny upang wasakin ang barko at tuluyan silang lumubog. Subalit nakatakas ang Straw Hat Pirates sa mga sanga at ginamit ni Frankie ang coup de burst para makatakas sila. Nababahala ang Navy dahil alam nilang wawasakin ni Z ang tatlong endpoint gamit ang Dynastones upang sumabog ang buong New World, at ang unang endpoint ay nawasak na nito. At sigurado din daw silang buhay pa si Z dahil isa itong masamang damo. Nababahala din si Garp dahil kapag pinasabog ni Z ang tatlong endpoint upang ubusin ang mga pirata ay siguradong maraming sibilyan ang madadamay. Nagtanong ang isang marine kung sino si Z, giit ni Garp na dati nila itong kasamahan sa Navy. Inaayos ni Frankie ang Sunny na siyang dahilan kung bakit buhay pa rin sila ngayon. Dahil sa nangyari kila Nami, Chopper at Robin ay kailangan talaga nilang mahanap sila Z upang maibalik ang kanilang mga katawan. Lalo na si Nami dahil kailangan niyang maging malakas bilang isang navigator ng kanilang barko. Ngunit si Sanji ay naisip pa na masasaksihan niyang maging sexy ang katawan ni Nami. Maging si Brook ay naging bata daw ng 12 years pero hindi halata dahil buto pa rin siya. Ayon sa mata
natatanda ay marami sa kanilang mga customer ay mga piratang tinalo ni Z. Dahil ang business pala nila ay nagbebenta ng mga materyales. Saka magbibigay din daw ito ng ultimate equipment na ikinatuwa ni Luffy. Pero bago daw yun ay nais muna ni Nami na mamili sila ng mga bagong damit dahil nasunog ang lahat dahil sa labanan. Kaya nagpa siya silang sumakay sa sea train para magtungo sa kalapit isla na Kazan Onsen. Nag-relax muna sila sa hot spring samantala ang ibang mga kasama ay nangangalap ng mga impormasyon. Subalit nakita nila doon ang di inaasahang panauhin na si Aokiji. Samantala inilagay na daw nila ay ng mga Dynastone sa bulkan dahil nandito ang susunod na endpoint. Hindi naman sila kinalaban ni Aokiji dahil nagretiro na daw siya sa Navy. Saka pinakita ang naputol nitong binti. Giit ni Aokiji na may hinahabol siyang isang tao at ito si Z na isa rin daw ex-Navy Admiral. Nagtanong naman si Nami sa mga sundalo tungkol kay Master Z kaya nalaman niya ang tungkol sa mga endpoint na balak nitong pasabugin. Subalit dumating ang Navy Captain na nagtataka sa mga tanong ng bata. Itinuro ni Nami sila Usopp at Chopper pero balak pa rin siyang arestuhin ng Captain kaya ginamit ni Robin ang powers para makatakas sila. Giit ni Aokiji na nais daw ni Z na wasakin ang buong New World kasama ng One Piece upang maglaho na rin ang mga pirata. At bago ito umalis ay sinabi niyang nasa isla si Z. Hinahabol naman sila Usopp ng mga marine kaya nagpalabas siya ng malaking halaman. Ngunit hindi tumigil ang mga ito kaya ginamit ni Luffy ang Conquer Oars Haki para makatulog ang lahat saka tinanong sa Navy Captain kung nasaan si Z. Na ngayon ay kasalukuyang palang kinakalaban ng mga Navy soldier hanggang si Commodore Kibi na lang ang matira subalit natalo na rin ito. Hanggang sa tuluyan ng sumabog ang mga Dynastones na nagdulot ng malakas na pagsabog ng bulkan. Biglang dumating si Luffy at sinuntok si Master Z. Kumilos ng mabilis si Beans upang malito si Sanji. Si Ai naman ay kinalaban si Zoro. Saka sumugod si Luffy para makipag one-on-one. Subalit tuluyan ng sumabog ang bulkan na mas lumakas pa dahil sa Dynastones. At ang isang pamilya ay iniligtas naman ni Aokiji. Gumamit na si Luffy ng Gear Second, ngunit pinagbabaril siya ni Z pero hindi matamaan ang bida na sumugod at sumuntok ngunit nasa lag ni Z ng Haki. Kaya pinagbabaril na naman siya nito. Tapos umatake ng malalakas na laser beam na iniwasan ng ating bida. At sa malayo ay nakikita ng mga kasama ang mga pagsabog. Kasalukuyan pa rin kalaban ni Zoro si Ain ngunit balak na daw tumakas ng babae. Si Sanji naman ay nasipa sa mukha si Beans at sinabing kailangan niya na rin umalis kaya nagpasabog ito ng flashbang kaya nakatakas ang dalawa. Subalit ang mga captain nila ay patuloy ang bakbakan. Kinasa ni Z ang Smasher at pinasabog ng malakas ang lupa kaya nilipad ang sombrero at pinagbabaril ito ng ex-admiral subalit pinabanda lang ni Luffy ang mga bala. Kaya binaril siya ni Z ng Sea Prism Stone at kaagad na nawalan ng lakas. Saka kinuha nito ang sombrero at hahayaan na mamatay si Luffy sa pagsabog ng lugar. Ngunit sumugod pa rin si Luffy kaya hinuli niya ng kamay saka pinasabog. Samantala nanganganib na talaga sila dahil sa Dynastones na nilagay sa bulkan. Nakita din nila Zoro si Usopp at iniligtas na rin nila si Luffy saka nagpalabas ng banana boat ang sniper para makatakas sila. Subalit aabutan sila ng lahat nang bigla itong magyelo dahil tinulungan sila ni Aokiji. Kaya nakarating sila sa sea train bago pa sumabog ng tuluyan ng buong isla dahil sa kagagawa ni Zephyr. Dahil dito ay isang endpoint na lang ang kailangang wasakin ni Z upang tuluyang magkaroon ng delubyo sa buong New World. Napatanong naman si Kobe kung anong klaseng tao ba si Z. Kaya kinwento ni Garp na tapat ito sa tungkulin subalit isang araw ay pinatay ang kanyang mag-ina ng mga pirata. Napakaraming mga officer ng Marine ang naging estudyante noon ni Z. Subalit isang araw ay namatay lahat ng mga tauhan niya maliban na lang kila Ain at Beans, naputol din ang kanyang kamay kaya pinalitan ito ng bakal. At isang araw ay naging Warlord of the Sea ang pumatay sa kanyang mga tauhan kaya nainis si Z at umalis na siya sa Navy. Dahil dito ay itinatag niya ang Neo Navy dahil walang kwenta daw ang kasalukuyang Navy. Di nagtagal ay aksidenteng nagkita sila Aokiji at Zeke, giit ni Z na ayaw niyang patayin ang dati niyang estudyante. Pero dahil hindi na rin kasapi ng Navy si Aokiji ay hindi na sila naglaban. Hindi naman mapakali si Luffy dahil natalo siya sa labanan. Saka nagpakita din doon si Aokiji subalit hindi din kinalaban ng mga pirata. Sa halip ay nagbabala ito tungkol sa balak ni Z na wasakin ang natitirang endpoint gamit ang Dynastone na magsasanhi ng pagkagunaw ng New World. Saka pinaliwanag ni Nami na ang endpoints ay ang mga namumuong magma, ngunit akala niya ay hindi ito totoo. Giit ni Aokiji na pinalabas lang ng Navy na kasinungalingan ito dahil mapanganib. Dahil dito ay napagtanto nilang napakaraming madadamay. Kaya nagpa siya na ang bida na pigilan ito sa abot ng kanilang makakaya. Sakto naman dahil natapos na ni Frankie ang kanilang barko. Kaya binigay na rin ni Aokiji ang Eternal Pose kung nasaan
saan ang huling endpoint subalit siguradong makakatagpo din nila doon ang Navy. Subalit sa kabila ng mga panganib ay nakahanda pa rin ang grupo. Kinabukasan ay handa na ang ating mga bida sa kakaharaping pagsubok kung saan hinangaan sila ng isang bata. Papalapit pa lang ang kanilang barko ay napakarami ng kalaban na pinagbabaril sila kaya napilitan silang gamitin ang Geon Cannon ng Sonny upang matalo ang mga ito. Tapos bumaba sila at nagsimula sa pagwawala sa napakaraming tauhan ni Z. Ngunit nag-aabang pala si ay nakakalabanin naman ni Zoro. Samantala kaharap na rin ni Sanji si Beans. At matapos talunin ni Luffy ang napakaraming kawal ay kumain muna siya ng karne. Subalit nandoon na rin pala sila Kizaru at si Z ay umiinom na lang habang hinihintay na sumabog ang mga Dynastones. Muli nang sumugod si Luffy sa napakaraming mga kawal ni Z ngunit walang kwenta ang mga ito dahil hindi rin siya matamaan ng mga bala. Kasabay ng labanan nila Ain at Zoro kung saan pinabalik niya sa dati ang mga tumigas na lava at si Sanji ay nasipa sa sikmura si Beans. Si Brook ay ginawang yelo ang maraming kalaban, si Robin naman ay nagpalabas ng malalaking paa para patayin ang mga ito. Wala rin silang magawa sa galing ni Chopper sa Kung Fu. Si Usopp ay nagpalabas ng mga kawayan kaya lipad sa ere ang mga kalaban at si Nami ay kinoryente naman sila. Dahil dito ay naubos nila ang mga tauhan ni Z. Subalit dumating naman ang mga pacifista. Nahanap na rin ni Luffy si Zephyr. Kaya mabilis na sumugod ang kalaban at nagsantukan ng dalawa gamit ang mga pambihirang lakas. Habang ang mga pacifista ay tinatapos ang mga kaibigan ngunit pinagbabaril ni Frankie ang mga ito, saka ginamit ang General Frankie at walang awang inatake ang mga cyborg. Tapos gumamit pa siya ng radical beam na tumapos sa mga ito. Nagpalabas ng mga halaman si Beans kaya iniwasan ng Cook ang mga ito habang naglalaban sila sa ere. Sila Ain at Zoro naman ay naglalaban sa mga lava kung saan nagawang mahiwa ni Zoro ang napakaraming bala nito. Hanggang sa mahiwa niya ang baril ng dalaga at tuluyang tinapos si Ain. Si Sanji naman ay nag-aapoy na sa galit at binigyan ng napakalakas na sipa ang katunggali. Dahil natalo na si Ain ay nagbalik na rin sa dati ang katawan ni Nami at ganun din sila Chopper, Robin at Brook. Subalit patuloy pa rin ang labanan ng mga captain. At pinagsusuntok ito ng ating bida ng Gatling subalit matibay ang kalaban, kaya gumamit na siya ng Gear 3 at sinuntok ng giant pistol si Z. Tapos muli silang nagpatigasan ng mga kamao na sumabog ng napakalakas. Nagtungo naman ang kanyang crew at nakita nila ang kamao ni Luffy sa smasher ni Z na dahilan upang mawasak ito at lumabas ang prosthetic arm. Ngunit nagpatuloy pa rin sila sa matinding suntukan ng hockey hanggang sa mabugbog nito si Luffy. Pero nakikipagbigayan pa rin ng suntok ang bida kahit magsuka na siya. Tapos tinamaan ito ni Luffy sa mukha kaya naalala ang nakaraan. Saka nagumbaga na lang ang dalawa. Ngunit si Luffy ang tuluyang nabugbog nito pero nakabawi ng tadyak. Tapos patuloy silang nagsuntukan hanggang sa maubos ang lakas ng dalawa kaya natumba na rin si Z. Subalit nakabangon ang bida dahil matanda na ang kalaban niya. Habang naghihintay lang ang crew ni Luffy. Saka nabawi na rin ito ang sombrero at sinabing natuwa siya sa suntukan nila. Si Z naman ay humingi na ng tawad sa dalawang tapat na tauhan ngunit dumating na si Kizaru para hulihin silang lahat. Kaso nangialam na naman si Aokiji na gumawa ng malaking pader upang si Zephyr lang ang maiwan doon. Kaya naman nakipaglaban ng mag-isa ang Bugbog saradong ex-admiral sa napakaraming marine elites. Saka pinaulanan na siya ng laser beam ng dati niyang estudyante na si Borsellino. Napaiyak na lang si Doberman sa kailangan nilang gawin sa dati nilang sensei. Ngunit handa na daw si Z na bigyan sila ng pinakahuli nilang leksyon. Samantala ang ating mga bida ay mapayapa nang nakatakas dahil sa tulong ni Aokiji. Habang nagaganap naman ang pinakahuling laban ni Zephyr para sa kanyang pinaniwalaan dahil sa puot sa mga pirata. At kinabukasan ay ipinagluksa na lang ng dalawang tapat na lingkod ang pagkawala ng minsang isang magiting na Navy Admiral at naging sensei ng napakaraming Navy officer. Maging si Aokiji ay ipinagluksa ang dati nilang sensei. At ipinakita na bata pa lang si Zephyr ay may matindi na siyang paniniwala tungkol sa katarungan.